Mga kababayan, kung inaakala ninyong tumigil na o bumagal ang pagpapalakas ng ating pambansang depensa, nagkakamali kayo. Sa araw na ito, mayroon tayong dalawang napakalaki, napakahalaga, at nakakagulat na balita para sa Philippine Defense na siguradong magpapataas ng moral ng bawat Pilipino. Sa gitna ng mga hamon sa ating teritoryo, patuloy ang ating pamahalaan sa pagbuo ng isang makabagong lakas na kayang ipagtanggol ang ating lupa at karagatan. Sa video na ito, dalawang malaking tagumpay ang ating hihimayin. Una, susuriin natin kung paano haharapin ng isang ordinaryong infantry squad ng Philippine Army ang mga modernong tangke at matitibay na bunkers gamit ang isang brand new at battle-proven na smart weapon mula sa Espanya. Pangalawa, tatalakayin natin ang isang napakalaking balita mula sa ating kalyadong bansang Australia, isang multi-million support package na magbibigay ng cutting-edge drone technology para sa ating Philippine Coast Guard na patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea. Manatili kayo, maupo ng maayos, at huwag ililipat ang video, dahil ngayon ay ating hihimayin ang dalawang malaking hakbang na ito tungo sa isang mas malakas, mas matalino, at mas matapang na Pilipinas. Simulan natin ang ating balita sa kalupaan. Kamakailan lamang, isang mahalagang Notice of Award document ang inilabas na nagdulot ng matinding pananabik sa ating buong defense community. Ang dokumentong ito, na formal na nilagdaan noong ika-13 ng Hulyo, taong 2026, ay nagpapakita ng isang kontratang iginawad sa kilalang defense company mula sa Espanya, ang Instalaze SA. Ang pangalan ng proyekto, ito ang pagbili ng Philippine Army para sa Medium Multipurpose Assault Weapon o MMAW, Unguided Acquisition Project. Ayon sa mga nakalap na ulat mula sa mga respetadong defense analysts tulad ng Max Defense Philippines, ang napanalunan ng Instalaze ay ang pagsupply ng 54 na unit ng kanilang pinakabagong Hispano Multipurpose Weapon o MPW. Pag-usapan natin ang pondo. Ang kabuuang presyo ng iginawad na kontrata ay umabot sa 270,724,624 na piso. Para sa halagang ito, ang ating hukbong katihan ay makakatanggap ng 54 na kumpletong launchers, kasama ang mga kinakailangang kagamitan, advanced fire control units, at mga bala para sa aktwal na operasyon. Ano ba ang ginagawang espesyal sa weapon system na ito? Ang Instalaze Hispano MPW ay isang next-generation, 70mm reusable shoulder-fired rocket launcher. Dinisenyo ito para sa modernong impantriya upang magbigay ng napakalakas na firepower mula sa balikat ng iisang sundalo. Hindi na ito tulad ng mga lumang rocket launchers kung saan nakadepende lamang ang sundalo sa kanyang sariling mata at tsamba. Ang Hispano MPW ay nilagyan ng tinatawag na VOSELH Advanced Fire Control System. Ang sistemang ito ay pinagsasama ang isang day camera para sa liwanag ng araw, isang infrared thermal vision para sa dilim ng gabi, isang triaxial sensor, at isang laser rangefinder. Lahat ng ito ay nakakonekta sa isang ballistic computer na siyang nagkakalkula kung saan eksaktong tatama ang bala. Pagdating sa lakas, kayang batasin ng Hispano ang hanggang 350mm ng armor steel, na sapat upang wasakin ng mga armored personnel carriers at light tanks. Mayroon din itong saklaw o effective range na aabot sa 650 metro laban sa mga partikular na target. Ito ay isang napakalaking leap in technology mula sa mga lumang iron sight weapons na ginamit natin noong araw. Mayroong isang napakagandang kwento sa likod ng weapon system na ito na nagbibigay sa kanya ng matinding kredibilidad sa larangan ng pakikidigma. Bakit nga ba ito tinawag na Hispano? Kahit na ang Hispano MPW ay isang napakabagong teknolohiya na inilabas lamang kamakailan sa mga pandaigdigang defense exhibitions, ang pangalan nito ay nagmula sa mga totoong karanasan sa digmaan sa Ukraine. Noong magsimula ang labanan sa Europa, nagpadala ang Espanya ng libu-libong lumang C-130 rocket launchers sa mga tropang Ukrainian. Ginamit ito ng mga sundalo doon upang tambangan at sirain ang mga dumadaang tangke ng kalaban. Dahil sa matinding tibay, gun, at pagiging maaasahan ng armas na ito sa gitna ng matinding labanan, paboritong-paborito ito ng mga sundalong Ukrainian at binansagan nila itong nga Hispano, o Espanyol. Nang buuin ng kumpanyang Instalaze ang kanilang pinakabagong next-generation launcher, ginamit nila ang pangalang na Hispano, bilang pagpupugay sa tapang at galing ng mga sundalo na gumamit ng kanilang teknolohiya.
Kaya ang sandatang makukuha ng Philippine Army ay mayroong pundasyon ng totoong subok sa labanan. Ngayon naman, mula sa kalupaan ay tumawid tayo sa ating pangalawang napakalaking balita na nakatuon sa ating karagatan. Ang ating Philippine Coast Guard, na siyang pambato ng bansa sa pagtatanggol sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea, ay makakatanggap ng isang napakalaking tulong mula sa bansang Australia. Anunsyo ng Australian Foreign Minister na si Penny Wong noong Martes, magkakaloob ang Australia ng 413 milyong pisong halaga ng cutting-edge drone technology at operations training para sa Philippine Coast Guard. Inihayag ito ni Wong habang siya ay barada sa Maynila para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministerial Meetings. Ang napakalaking 4-year support package na ito ay hindi lamang basta mga ordinaryong drone. Ito ay kinabibilangan ng long-range drones para sa malalayong pagpapatrolya, heavy-lift drones para sa pagdadala ng mga kagamitan at supply sa mga malalayo at nakahiwalay na posisyon, at maging underwater drones o mga kagamitang kayang sumisid sa ilalim ng dagat upang mag-inspeksyon at magbantay. Bukod dito, kasama rin sa package ang counter-drone technology upang maprotektahan ang ating mga barko laban sa mga ilegal na pagmamatsyag ng ibang bansa, pati na rin ang specialist training para sa ating mga tauhan sa loob ng 4 na taon. Dahil sa bagong tulong na ito, ang kabuuang halaga ng drone support na naipagkaloob na ng Australia sa ating Coast Guard ay umabot na sa napakalaking 578 milyong piso simula noong Abril, taong 2025. Ito ay isang napakalaking patunay na hindi tayo nag-iisa sa pagtatanggol sa ating maritime domain. Kung ating susuriin ang dalawang magkasunod na balitang ito, malinaw na makikita ang pagbabago sa estratehiya ng ating bansa. Sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, ang Pilipinas ay hindi na lamang naghihintay kung kailan aatake ang banta. Pinapalakas natin ang ating kakayahan sa lupa at sa dagat. Sa kalupaan, ang pagbili ng 54 na unit ng Instalaza Hispano MPW para sa 270,924,624 na piso ay nagbibigay sa ating infantry ng kakayahang lumaban ng patas laban sa mga armored vehicles at bunkers gamit ang modernong thermal at laser technology. Sa karagatan naman, ang 413 milyong pisong drone package mula sa Australia, na nagpataas sa kabuuang tulong sa 578 milyong piso, ay nagbibigay sa ating Coast Guard ng mas malawak na paningin. Sa tulong ng mga long-range at underwater drones, mas mabilis nating makikita at maipapasa ang mga totoong kaganapan sa West Philippine Sea nang may mataas na antas ng seguridad. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng isang pamahalaan at sandatahang lakas na seryoso sa pagprotekta sa soberanya at kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino. Karangalan, katapatan, tungkulin. Mabuhay ang hukbong katihan ng Pilipinas, mabuhay ang Philippine Coast Guard, at mabuhay ang Republika ng Pilipinas.